Maayong gabi kanatong tanan, mga higala, mga igsuon, at sumainyo nawa ang kapayapaan ng ating Panginoon Diyos at tagapagligtas na nagtayo ng kanyang isa o kaisa-isang simbahan na konsiderado sa 3:15 ng unang Timoteo as the foundation and pillar of truth. At ayon sa 9:31 ng Diyos, sapagkat yan ay referado doon, dahil ang utos ng ating Panginoong Jesucristo sa simbahang kaisa-isa na yon na tinawag na kanyang katawan sa 1:18 ng Colosas, maliwanag na maliwanag sa 28:19 hanggang 20 ng Mateo. Ganito po ang ating mababasa: Yumaon kayo sa bawat bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, na ituro nyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin, ang utos ng ating Panginoong Jesucristo doon sa tinatawag na katawan at yun ang simbahan, na tinawag sa 3:15 ng unang Timoteo na foundation and pillar of truth, yumaon sa bawat bansa. Kaya pagkatapos yumaon sa bawat bansa, sa 9:31 ng Gawa, tinawag ito sa original translation in New Testament, because the New Testament originated, translated in Greek, na Hymen et Ecclesian Catholes. At ang word na Catholes referred, according to dictionary o English dictionary, in a word universal, means Catholic na referred sa church. Kaya ang mababasa natin sa La Sagrada Biblia, Las Iglesias Católicas Apostolica Romana. Dahil wala namang ibang simbahang itinayo ang ating Panginoong Jesucristo na siyang pinupulot na parang panty ng ating mga kaibayo sa pananampalataya, kundi ang Iglesia Katolika. Sasabihin ng mga Iglesia ni Cristo, sa 16 ng Roma ang nakalagay dyan, Iglesia ni Cristo. Tama naman nominative plural yan na refer dun sa church in 1st century na binasa natin kanina na tinawag na Hymen et Ecclesian Catholes. Na kung liliwanagin, tinawag na Iglesia Katolika Apostolica Romana o Simbahang Katoliko. Kaya wala tayong tutol sa binabasa nila na meron talagang tinatawag na Churches of Christ sa Biblia. Hindi sa kanila yon. Referred sa atin yon. Dahil ayon sa katesismo po ng simbahan, sa Catechism of the Catholic Church 811, this is the true soul that the Church of Christ which we proceed is the one holy, Catholic, and Apostolic Church. Hindi born again Christian. Hindi Baptist Church. Mas lalong hindi Hope Church. Mas lalong hindi Pentecostal. Dahil ang Pentecostal ay isang pangyayari na paglukob sa Espiritu Santo. Hindi sekta na naging speaking of tongue na hindi maintindihan. Kaya, para hindi tayo ma-confuse, bagamat ang Diyos sa 14:33 ng unang Korinto is not the author of confusion, naririto kaming mga Catholic Crusade Ministry. Nandito kaming mga depensor katoliko para linawin kung ano ba ang tunay na turo ng simbahan at ng balaang kasulatan na sa Tagalog ay ang Biblia. Because this is our obligation to be a Catholic. Sana kayo rin. Sapagkat sabi ni Saint Cyril of Alexandria, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Hindi ako karapat-dapat tawaging Katoliko kung hindi ko kayang ipagtanggol ang pananampalataya ko. Kaya obligado po kaming mga depensor Katoliko na sagutin ang panglalait ng mga born-again Christian sa ating simbahan, paninira ng iba't ibang sekta na itinatag lamang ng tao na never pananahanan ng Diyos at never maigigiba ang kanyang simbahan. Dahil ang pangako ni Kristo sa 16 hangtod sa 18 ng Mateo, kahit ang pintuan, bulwagan ng mga walangyang taga-impyerno ay hindi pananaigan ang kanyang santong simbahan. At isa sa dapat ugaliin doon ay yung pagsunod sa utos ng Diyos. Tumanggap ng 7 sakramento. Nang sa gayon ay maintindihan natin ang programang ito na pinangungunahan ng ating kura paroko na si Father Edgar Consignado. Dahil hindi naman kami kikilos without the authorization of the priest. Hindi naman kami kikilos without the authorization of the church. Because the church have the authority came from Christ. Hindi kaya ng mga born-again Christian na basta na lang mangangaral
hindi naman kayang panindigan ang kanilang ipinupukol sa ating simbahan. Kaya isa po sa dapat natin ugaliin, sinasabi sa 34:16 ng Isaias, ang magsaliksik sa aklat ng Panginoon. At isa sa manifestasyon ng pagsasaliksik sa aklat ng Panginoon sa 3:16 ng ikalawang Timoteo, yung mga banal na kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan hindi lang sa pagtuturo, kaya ng ginagawa ng ating mga parit kabisista, pagsansala, kundi rin sa pagsaway. Kaya ang ginagawa namin, sinasaway namin sila. Ang ginagawa namin, sinasansala namin sila. Dahil yan ang utos ng ating Panginoong Jesucristo na inilagay niya sa ating simbahan na obligado tayong mga Katoliko na ito'y sundin sa ikaluluwalhati ng Diyos at ikatataas ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Sapagkat sabi sa 24:24 ng Mateo, maraming magsisilitaw na mga bulaang propeta. Maraming magsisilitaw na mga bulaang Kristo. At yan ang Kristo ng born again, Kristo ng Iglesia ni Kristo, Kristo ng mga Baptist Church na pinatatanggap at pinalalamon sa ating mga Katoliko. Minsan pupunta pa sila, Brother, handa na po ba kayong sumampalataya kay Kristo? Handa na po ba kayong tanggapin si Kristo? Hoy! Katoliko kami. Ni minsan hindi sa amin lumisan ang aming Panginoong Jesucristo. Ni minsan hindi umalis sa amin ang aming Panginoong Jesucristo. Dahil mga binyagang Katoliko kami, therefore, tumanggap kami sa Kanya, sanggol pa lamang kami. Ba't mo sa amin pinatatanggap yung Kristo mong born again ka? Dahil yan ang kanilang modus operandum para tayo'y masama sa kanilang religiyon at pag tayo'y nasama sa kanila, 10% ng ating baon, 10% ng ating kita ang mapupunta sa bulsa ni pastor. Kaya hindi porket nagbabasa ng Biblia, hindi na natin dapat paniwala. Hindi porket nagbabasa ng Biblia, dapat na natin paniwalaan. Hindi porket magaling magsalita, ang babait, dapat na nating paniwalaan. Parang politika lang yan. Ngiting aso sa una, pero pagtapos ng botohan, sasakmanin ka na. Ganyan rin ang mga mangangaral pagdating sa reliyon. Yan ang krisis na nangyayari ngayon, hindi lang sa politika, kundi sa usaping pang-relihiyon. Kaya salamat na lang sa Diyos at araw-araw ay nandito kami. Nang sa gayon ay malulupig natin ang puwersa ng kadiliman na yan na sinasabi sa 56:11 hanggang 12 ng Isayas, mga pastor na hindi nakakaunawa, mga asong matatakaw. Bakit matatakaw? Dahil sa ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 5, salapiin nating mga Katoliko ang kukunin nila. Pera nating mga taong bayan ang kukunin nila. Parang magiging taxpayer tayo kay pastor pag tayo'y nasama sa kanila. Ano? Sasabihin, nagbabasa naman sila ng Bible. Doon ko naramdaman ang presence ni Christ. Engot, ang pagsamba hindi para sa iyo. Ang pagsamba ay para sa Diyos. 4:24 naman. Ang Diyos dapat ang makaramdam na sinasamba mo siya. Hindi sa iyo ipararamdam. Bakit? Dahil sa 24:23 ng Mateo, maraming magsisipa rito na magsasabi, nandun ang presensya ni Kristo, ngunit huwag kayong maniwala. Kaya yung mga born again, ginagamit nila yung utak tinitira nila lalo na yung mga kabataan na may problema, ng mga naglalaslas, ganyan nga yung mga kabataan napagalitan lang dahil tamad maghugas ng pinggan, naglaslas na, nilapitan naman ni pastor, sister, sabi sa 4:6 of Book of Philippians, we need to pray. I-pray over kita. O pagpunta naman ng bata doon, naturingang naturingang may naturingang malungkot, makikita nga naman yung praise and worship nila, patalon-talon, parang mga palaka, gagana yung ganong classic effect, gagana yung ganong classic style. Kaya dumadami sila. Dahil psychologically umaatake ang mga born again Christian. Hindi doctrinally. Prove me wrong. Tawagin niyo ang pastor ninyo, hinahamon ko ng debate. Kung kayo tutoy. Dahil di ako pumapatol sa mga miyembro lang. Dapat puno sa puno. Sa 12 ng Efeso, dahil ang ating pakikipaglaban ay laban sa mga pamunuan ng katiwalian na ito, hindi lang sa ating bansa, kundi sa usaping pang-relihiyon. Kaya nandito kami because this is our obligation and devotion to our Lord Jesus Christ, who founded
is only singular in one church, referred to a churches of Christ according to the Bible and according to 9:31 of Book of Acts. That is the one Holy Catholic and Apostolic Church o Simbahang Katoliko. Kaya hindi kami, mapapauna na namin, nandito kami hindi para magpakyo. Hindi kami naparito para magpait-paitan, magbanal-banalan. Kung ano ang ugali namin, yun ang ipapakita namin. Dahil ang ibabandera namin, hindi ang aming sarili, kundi ang aral ng ating Panginoong Jesucristo at pagsaway ng may kabagsikan sa mga maling turo ng mga born again na yan upang tayo ay hindi nila ma-modus operandum. At yan lamang ay introduction, short minute introduction. Ang